Alvin at sa inyo mga yung Opo. essence ng sinulat namin, Mhm. lubha kaming nababahala doon sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado. Bale on technical grounds na sa palagay namin at base sa pagpapaliwanag namin sa aming sulat ay hindi naman mga seryosong grounds laban sa pagpapatuloy ng So lahat po ba ng faculty ng UP College of Law pumirma? ang UP College of Law dito. Ngunit base sa bilang ko kanina, no, mahigit 100 na sa amin ang lumagda doon sa sulat. Kabilang ang karamihan ng mga guro ng constitutional law sa College So of hindi Law. kasali dito yung dean. I don't even know sino na yung dean yung ngayon kasi si Berberabe. Eh di ba'y napunta na sa Office of the Solicitor General? Ano po? Sino ba yung dean ng UP College of Law? Kasali ba siya May dyan? search process din ho kami na mukhang hindi pa ata nagsisimula. Ngunit yung mga tawagin natin yung regular faculty, yung mga ang trabaho lang talaga ay magturo at magsulat. No? Karamihan po sa amin ay lumagda na sa sulat na ito. Kabilang din ng mga dating dekano gaya ni Judge Raul Pangalangan ng International Criminal Court. Also known in the national scene, kagaya ni Attorney Theodorte, nandun nakita ko, di ba? Si Batumbakal. Nakita ko dun si Jay Batumbakal. Nakita ko rin si Professor Tew. Na-interview din po namin yan. And syempre kayo po, ano po. So, ano ang gusto ninyong sabihin sa Senado na hindi uubra, natatalikuran ninyo ang trabaho ninyo, responsibilidad ninyo, nalitisin yan at sabihin nyo, hindi wala ng time eh. So magbababay na kami, bahala na yung susunod na kongreso to decide on this. Hindi po pwedeng ganun, yung Professor. Yung kalagayan natin ngayon sa impeachment dahil hindi pa ho tayo nagkakaroon ng pagkakataon dati na ganito na katagal mula noong naihain ng complaint or ang articles of impeachment sa Senado ay hindi pa gumagalaw, no? Yung Senate natin. Kaya ang imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng paraan ng pagbabasa ng saligang batas na magtataguyod talaga nun. Kaya maingat din kami sa aming sulat na sabihin na hindi namin gusto ipagpatuloy yung impeachment dahil naniniwala na kami na guilty ang Vice President. Gusto namin siya magpatuloy dahil kung titignan natin yung kasaysayan natin, yung political at constitutional history ng Pilipinas, mahalaga yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal ukol sa mga seryosong paglabag ng saligang batas at yung mga bagay na kung tutuusin, disqualifying. So gusto namin marinig yung depensa ni Vice President. Gusto namin makita yung ebidensya. Ultimately, gusto namin malaman yung katotohanan. And I'm sure maraming mamamayan na yun din ang gusto. Kung gusto nyo ay may paglilitis, sa palagay nyo po ba ay may panahon pa if they're going to convene on the 11th of June as an impeachment court, tapos ang 12 holiday, tapos last day yung 13, saan po gagawin yung paglilitis doon? Bagaman kakaunti na lang ang araw sa session na ito ng Senado, mahalaga pa rin na magsimula na agad-agad. Sa sulat namin, sinubukan namin yung paliwanag kung bakit ang pagpapalit ng Kongreso ay hindi nangangahulugan ng pagdidismiss ng impeachment complaint. At sinabi din namin doon na mahalaga na magsimula na ang proseso ngayon. Kaya sa palagay namin, bagaman 2 araw na lang ang naiiwan o 2-3 araw na lang ang naiiwan sa ating session, hindi ito isang excuse upang hindi gumalaw ang Senado kasi trabaho niya, katungkulan niya sa saligang batas na mag-usig at magdesisyon sa mga kaso ng impeachment, to try and decide cases. Professor ng UP College of Law, ang paniniwala nyo rin ay kung sakasakaling hindi matapos ng 19th Congress ang paglilitis, walang balakid na ituloy ito ng 20th Congress. Ng saligang batas at matagal na pagtuturo nito sa aming kolehiyo na nangangahulugan ng pagpapalit ng Kongreso ay pagdidismiss din ng complaint. So palagay namin pwede siyang tumawid hanggang 20th Congress at ultimately decision ng 20th na Senado. At ilang isa namin gusto i-emphasize na hindi ito para sa 19th Congress, ng Senado ng 19th Congress na desisyonan. So wag nila sana pangunahan yung... Attorney,
Kasi ang posisyon ni Tolentino, pagdating ng June 30, tapos na yan. Wala na tayong pinag-uusapan kasi yan ay business pa ng 19th Congress. So with all due respect kay Senator Tolentino, mali ang kanyang interpretation in as far as you are concerned. Mga dahilan si Senator Tolentino para sa kanyang posisyon, batay sa pag-aaral namin ng saligang batas at sa kasaysayan ng konstitusyon natin sa Pilipinas, maging sa mga past experience natin sa impeachment, malinaw naman sa amin na pwede siya tumawid. No? Pwede siya tumawid sa Estados Unidos kung saan natin kinuha itong proseso na ito. Pwede din siya tumawid batay sa independent na pagtingin lang natin sa ating saligang batas. Hindi gaya ng normal na daan-daan na bills, daan-daan na resolution, daan-daan na investigation ng Senado ang impeachment. Katangi-tangi talaga siya sa saligang batas. Pwede mag-usig niyan. Kaya dahil dun sa special place niya sa ating constitutional system, no, at bilang isa talaga siyang mechanism ng accountability, no, isa siyang paraan ng pananagutan sa ating saligang batas, dapat ituring ang impeachment na natatanging tumawid sa susunod na Kongreso. Attorney Paulo, para yan na yung hirap sa mga abogado, no? Kung gaano karami abogado, ganun din do karami yung interpretasyon. pareho kayong abogado ni Tolentino. At hindi mo rin matatawaran si Senator Tolentino, nag-aral din sa kung saan, professor din siya. O pareho niyo, professor din, pero iba ang pananaw. Ang hindi ko rin maintindihan si Senate President Chis Escudero. UP ba si Escudero? Iba naman yung pananaw. Yung posisyon naman ni Senate President Chis Escudero, ang dating ng madlang people sa kanya, parang ano ba, gumalaw-galaw ka naman, kilos ka naman. Parang ang issue naman kay Chis, inaction or parang delayed action hanggang sa maubusan na ng oras. Parang ganun ang impression. Pwede nating pagbatayan, no, nung desisyon kung itutuloy ba yung trial. Pwede talaga mag-away yung mga abogado no? Kahit yung mga salita sa saligang batas na baka malinaw para sa amin, baka hindi siya malinaw para sa ibang abogado. Kaya ang paanyaya namin sa sulat namin ay basahin ang saligang batas nang naaayon sa principles of accountability, no? Naaayon sa pananagutan sa saligang batas. Ano ba yung natin na magtutulak talaga ng truth-telling sa impeachment? No? Na mag-aalaw na makita ng taong bayan mismo yung ebidensya at kung ano yung papayag sa taong bayan na magdesisyon para sa kanilang sarili kung guilty ba talaga or not guilty si Vice President Duterte. Kaya sa pananaw namin, yung pagpapatuloy at pagsisimula at pagtutuloy ng impeachment ay yung tanging paraan na basahin ng saligang batas na magtataguyod. So hindi pa po natin pinag-uusapan, maganda yung clarification ni Attorney, hindi pa natin pinag-uusapan kung guilty or not guilty, wala pa tayo dun. Ang punto lang nila ay elitist, hindi natin malalaman kung guilty or not guilty. Pag titignan mo yung articles of impeachment laban kay Vice President Duterte, matindi yung mga akusasyon sa kanya. No? Kung totoo yun o hindi, mayroon siyang pagkakataon na niya rin yung proseso na to. Kasi kung hindi mareresolba ng impeachment court, ng Senado bilang impeachment court, itong mga paratang sa kanya, parang nakalutang lang sa ibabaw niya yun. Baka bumagsak na lang bigla na nagkaroon ba talaga ng pagwawaldas ng confidential funds, yung mga pondo ng DepEd. So ang imbitasyon namin, aaral, nagtuturo, nagsasaliksik sa batas, ay gamitin natin yung impeachment para kung para saan siya ginawa, no? Bilang isang accountability mechanism at bilang isang mekanismo na magtataguyod talaga ng panahon. Attorney Paulo, ano ang suggestion ninyo? Kasi parang maiksi naman masyado yung naiiwang araw. Ano po? Pwede kaya na imbis na mag-adjourn sila DA on the 13th, hindi pwede ba silang mag-overtime? Hanggang June 30 sila mag-hearing. Total, hanggang June 30 pa rin naman yung dosis sa kanila. Tapos, araw-araw may hearing. Para kahit papano, makausad naman yung pagdinig. Pwede ba yun? O hindi, by law, they have to adjourn Alvin, merong mandatory adjournment na tawag. So, 30 business days, 30 working days before yung susunod na sesyon, sa ika-4 na Lunes ng Hulyo, kinakailangan mag-adjourn ang Senado. Okay. Tinatakda talaga ng saligang batas natin yan. Pwede magpatawag ang Pangulo ng special session. Matapos na yung adjournment na sinidye.
Hindi ako naniniwala, however, no, kahit hindi pa magdeklara ng special session at kahit matapos yung session natin next week, hindi ibig sabihin nun na dapat ipagpaliban pa yung impeachment. Mayroong mga bagay na gagalaw lamang kapag nag-convene na ang Senado as an impeachment court. Isa sa mahahalagang bagay ay ang pagre-require sa Vice Presidente na maghain na ng kanyang written answer, yung pasulat niya na sagot doon sa mga paratang ng Kongreso. At pagkataon na siya ng parehong partido na maghanda ng maayos para sa kaso. Ayaw natin ng impeachment na matagal dahil hindi maayos ang pagpresenta ng ebidensya. Na makabubuti para sa mamamayan na maayos talaga yung kaso na may presenta ng parehong panig, ng parehong partido na sa kasong ito.